Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayong muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang naging pahayag po ni Senator Robin Hood Padilla dito po sa rally po ng pinangungunahan po ng INC. Ito pong Day 3 mga kababayan. Umpisahan na po natin siya pakinggan at komentuhan po natin. Ito po siya. Pamilya ni Ren. Tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr. kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masamang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na nagdugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya, ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. We are one! 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 Isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isi-shoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang Bonifacio. Gumanap akong Bonifacio at ang kalaban ko, dayuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Grego Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong.
Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan ay hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin na uuwi rin sa ang bawat Pilipino. Tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Tatay ko, Yan po mga bayan, mahaba pa po yan. Mahaba pa po yan, yung talumpati po ni Robin Hood Padilla at napakarami niya pong nasabi yan. At isa rin po yan, excuse me po, sa narinig po natin, ang kanya pong ama ay binawian po ng buhay dahil po sa paglilingkod sa bayan. Ang kanyang ama ay isa rin pong politiko. Kaya tama po lahat ng sinabi ni Robin Hood Padilla, ni Senator Robin. Talagang ang ating bayan ay tama na. Tama na po ang mga pinagagawa po nila. Ang pinagagawa po nila na hindi naman po talaga sila para sa bayan. Nakakalungkot.
ang nakikita po natin at yan po ang dinadanas po natin at ng ating bansa. Kaya nga po tama yung sinasabi niya. Mga kababayan, tayong lahat, grabe na po ang utang natin bawat isa at ang susunod nating mga henerasyon, pati ang ating mga kaapu-apuhan ay grabe po. Ang pinakamasakit, yung inuutang nila, wala pong pinatutunguhan. Hindi po pag-unlad ng bayan. Hindi pag-unlad ng Pilipinas ang mga pinag-uutang nila. Ibang-iba doon sa ginawa ni dating Pangulo. Mga kababayan, hindi po ba napakarami pong pag-unlad ni dating Pangulong Duterte yung kanyang proyekto. Sa katunayan, yung mga natapos ng mga airport ni dating Pangulo, naibenta pa yata nila. Hindi po ba? Pinagkaperahan pa yata nila, mga kababayan. At isang damukal po ang mga napagbebenta na nila. At grabe po ang mga pinakailaman nila sa pondo, pati ginto. Pera, ginto, pati PhilHealth, pati kabangkuhan natin. Hindi po ba? Talagang grabe po ang pagiging ganid, pagiging greedy, pagiging kleptomaniac sa pera ng mga taong ito. Kaya nga lang po nakakalungkot, karamihan po ng mga politiko sa atin ngayon ay iba na po ang pananaw sa buhay. Hindi na po sila makabayan. Kaya nga po sinasabi ni Robin, wala na po. Bihira na po ang makabayan ngayon kasi karamihan ng mga politiko ngayon may exit plan. At yan po nakita natin kung si Saldico nga nagkaroon ng exit plan. Hindi na umuwi si Saldico at ayaw tumayo sa katotohanan ni Saldico para ibunyag ang mga pinagagawa nilang korupsyon. Dahil may mga exit plan. Sa tingin nyo, walang exit plan ang tinatawag na Lupin at tinatawag ng bangag ng kanya ate? Hindi po ba? At marami pa pong nasabi niya si Robin. Pati nga yung sinasabi niya, ang mga kasamahan niya sa Senado ay napakaraming mga abugago. Abugago daw po, napakaraming abugago, nagpapaka-abugago. Hindi po ba? Kaya nga nasasabi rin ni Robin yan. Dahil nga naman, saan ka ba naman nakakita na isang donation, campaign donation, kakasuhan ng plunder, samantalang lahat sila ay tumatanggap ng campaign donation, pati Pangulo. Kaya nakikita po rito na ang ating bansa ay nakukubkob na sindikato. Sindikato ng mga magnanakaw ng mga politiko. Sindikato. At syempre ang nangyayari po ngayon, dahil sindikato na, wala na po tayong kakampi. Dahil pagka sindikato, lahat po nasa kanila na. Pati po ang mga men in uniform ay nasa kanila na rin, di umano. Kaya po ang mga Pilipino, ganito na lang po nangyayari sa atin. Wala po tayong kakampi. Ang pag-asa na lang po natin, nakikita yung galit at awa ng may kapal na matapos po ang kasamaan nila. Maraming salamat sa iyo, Senator Robin. Napakarami mo pong nasabi na tama at talagang napapanahon dahil hindi po panahon, hindi porkit mahusay kang mag-English ay ikaw ay matino na at mahusay na lingkod bayan. Yan po ang nakita natin sa bansa natin. Itong mga tao na panay ang salita ng wika ng banyaga, grabe pala magsipag na nakaw sa pera ng bayan. Mabuhay ka, Senator Robin. At maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo na lumalaban po sa tama kahit po napakarami na pong bumabatikos at wala pong nakikiisa dahil lahat po ay nakinabang na yata sa mali-maleta. Maraming salamat po sa inyo pong pinaglalaban para sa katotohanan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng mga komento po ninyo, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Maraming salamat po at ingat po kayo. Lalo po sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Tiis lang po tayo mga kababayan. Kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.